to or i-qualify, yun lang yung pwede niyang gawin. Pero hindi pwede na yung presidente o kung sino mga staff niya or appointed official yung mag-tinker ng numbers. Eh bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Minsan nahahaluan na rin ng fake news. So sa tingin ko, blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na. Kung pagdating sa GAA, bakit may figures na? Who filled in the blanks? Who filled up those figures? Tapos na yung trabaho ng legislature. Nako, ito matindi to mga kababayan. Exclusive interview nitong si Congressman Isidro Ungab dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Naku, magkakaalaman na ho tayo dito mga kababayan. At dito rin ho sa video na to, papanoorin ho natin yung mga pahayag nitong si Raul Manuel. Ano ba nangyari dyan sa bata na yan? Hindi ba siya pinasuso nitong si Tambaluslos kaya nag-iiyak siya ngayon sa social media? Di ba kakampi ka ni Tamba? Bakit mo linalaglag ang amo mo? Baka hindi ho siya napasuso. Ay, napainom ng gatas kasi bata pa nga, umiinom ng gatas yan. At dito rin sa video na to, pero bago ho yan mga kababayan, no? Sa mga baguhan dito sa PH Update, isang like at isang subscribe, matik na ho yan, no? Sa mga datihan na. At sa mga bago lang ho, like at subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At ito na ho, Oculum, palakpakan! Sponsor ho yan ng RMN, Oculum Survey. Ito hong babanggitin natin dito sa na to, sa listahan na to. Sila ho siguro ang pinakamalaking ginastos dyan sa Radio Mindanao Network na yan, dyan sa RMN na yan. Nangunguna ho, itong si Tulpo, yan, si Eric Sylvester. Tapos sinundan ho siya nitong ito namuti na lang buhok sa Senado nito pero mapanggang sa ngayon wala pa hong konkretong naaambag sa ating bansa yang si Soto kaya wag yung iboto yan. Itong si Bienvenido Tulpo, kahit Tulpo yan sa totoo lang ho, sa lahat ng Tulpo yan ho talagang medyo meron pa tayong amor diyan kahit kakarampot kasi yan kahit paano na ho yan talagang Duterte supporter yan pagkakaalam natin Pagkakaalam ho natin at nakita naman ho natin na hindi siya sumasawsaw sa mga kapritsyo ng administrasyon na to sa mga pagbanat sa mga Duterte. At sinundan ho siya. Etong bakit Revilla yan? Oy kayo sa Oculum. Bong Revilla apelido niyan. Hindi Revilla, Bong Revilla. Wag niyo rin nung iboto yan, wala rin nung kwenta yan. Sino pang kasunod? Etong si Pia Cayetano, yung mga Cayetano na yan, pabalik-balik na lang ho sila sa Senado. Si Boy 10K, anong nangyari dyan? Pero nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Pero tayo, gusto ho natin yung mga bago. Yan, kagaya nitong si Attorney JB Hinlo. Yan ang mga kailangan natin. Yan, Senator Bato de la Rosa. Sinundan ho siya ito si Manny Pacquiao. Itong si Manny Pacquiao talagang, siyempre yan ho yung mga ika nga nila, baka sila yung pinakamaraming patalastas dyan sa RMN na yan. Alangan naman hindi ilagay yan, di ba? Baka sabihin nito mga kandidato na to, nagpapalabas kami ng pera dyan sa network na yan, dyan sa RMN na yan, tapos hindi kami manguna dyan sa na yan, sa top 12, di ba? Baka malamang sa malamang itong mga kandidato na to, sila yung pinakamalakas sa magpalabas ng patalastas dyan sa RMN na yan. Tapos, para hindi masyadong ibash ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, sinama ho itong si Senator Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa. Given na yan, kasama talaga yan. Pero itong si Nancy Binay, naku naman, kung kayo ho ba papipiliin, Pastor Apollo Kibuloy o itong si Nancy Binay, ilatag nyo ho dyan sa baba. Si Pastor Apollo Kibuloy ho, alam ho natin na talagang kung paano niya pinalago, paano ho niya pinalaki ang kongregasyon niya, talagang nakakabilib ho. Kung isa siyang kurakot, hindi ho lalaki ng ganyan ang KOJC. Sino ang sumunod? Naku, yung isa pa yung na yan. Yung Lacson ho na yan ho ang promotor kung bakit ngayong mga panahon na to, meron ho tayo kung tawagin, New Senate Building. Yung napakagandang building, ang nakapaligid ho doon, puro mga mahihirap nating kababayan. Inuna ho nila yung kapritsyo nila,
kaysa doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat meron silang maayos na opisina, magandang opisina, kaysa paayusin yung kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Kasalanan ho ni Lacson yan, palakpakan. Kay Lacson yan, syempre. Sino bang promotor dun sa New Senate Building? Si Lacson. Di ba? Ang dami nating problema. Inuunan nyo pa yung bahay nyo. Bahay pa nitong mga senador na to. Mahiya naman ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Wala na kayong ginawa. Kung hindi gumanda mga buhay nyo, yumaman yung mga bietka nyo, di ba? Hindi ko sinasabing si Lacson, yung ibang mga congressman at senador. Nakabili ng mga mamahaling sasakyan, damit, kayo lang umasenso. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, mapanggang sa ngayon, sadlak sa kahirapan. Tuloy ho tayo. Top 24 ho ito. Ito na. Ito na ho mga kababayan, dito na ho tayo magkakaalaman. Sinong sumunod? Etong si Villar, Camille. Naku, malaki gastos. Di ba? Billion na ho ang gastos ng ali na yan. Alangan namang hindi isama ng RMN yan. Di ba? Isa pa itong si Rebillame. Bilyonaryo din ho yan. Siyempre, malaki na gastos nila sa RMN, kaya kailangan sa survey ng RMN at Oculum kasama yung mga pangalan na yan. Sino sumunod? Yung mga walang pera, di kasama dito. Yung talagang pagtutulak lang ng sambayan ng Pilipino ang kanilang kandidatura, hindi kasali dito. Wala silang pambayad dyan sa RMN ng patalastas. Sino sumunod? Si Senator Amy $1 billion na rin ho ang gastos ng ali na yan. $1 billion na rin ho. Kaya pagka yung Oculum at ang RMN na yan, hindi sinama itong si Senator Amy, magpupull out ng patalastas yan. Yung mga commercial niya, di ba? Sino sumunod? Etong si Lapid, perwisyo din ho yan. Huwag yung boto yan, basura yan. Nasaan? Huwag yan. Hindi kasama yan kay Tatay Digong. Abalos, malaki na ho ang gastos ng mama na yan. Yan si Ben Hur Abalos, malaki na ho ang gastos niyan. Kita nyo naman yung mga tarpaulin. Magtaas ang kamay dito sa mga hindi pa nakakita ng tarpaulin yung mama na yan. Perwisyo din ho yan. Sino to? Anak ng Tokwa, Pangilinan? Tinalo mo pa itong aming kandidato na si Congressman Rodante Marcoleta? Aba, itong Oculum na to, parang may naaamoy tayo. May naaamoy ako dyan sa Oculum na yan. Etong si Doc Willie Ong, siyempre yung mga medyo sikat, ilalagay na nila dito sa bandang uli. Yang si Bam Aquino o Atty. Vic Rodriguez. I-comment nyo sa baba, nabubisit na ako dito sa listahan nyo, Oculum Mga tanga ba kayo dyan? Saan ba kayo nag-survey? Yung mga nabigyan ng akap? Sino sumunod? Tolentino. Doon pa lang pumasok si Kong Dante, number 2020. Tigilan nyo yung kabalbalan nyo na yan, Oculum. Tigilan nyo yan. Pinapasok nyo nga itong si Kong Dante, linagay nyo naman sa pang number 20. Oculum, RMN, pasensya na ho kayo Walang mailabas na malaking pera itong si Kong Dante, kagaya ng mga nanguna dyan sa sarili. Sino sumunod? Salvador. Mas kasama yan. Itong si Gov Chavit. Itong si Gov Chavit, wala na yan. Kumbaga, umatras na yan Formal na siyang umatras. Si Busita, all the way, di natin susuportahan yan. Wala ho yan. Ayan nailatag ko na ho sa inyo mga kababayan. Napakita ko na ho sa inyo yung mga kandidato na kung saan yung iba dyan talagang malalaki na ang gastos. Siyempre, baka mag-pull out ng mga yan, di ba? Mga komersyal nila dyan sa RMN. Kaya kailangan isama sa Oculum survey yan. Kailangan manguna yung mga kandidatong malaki na ang gastos dito sa papalapit na 2025 midterm election. Heto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito. Hindi naman yun kasinungalingan, di ba? Lumabas na yung listahan, nagtatap tong dalawa na to, si Amy at itong si Camille, na sila yung talagang nangunguna sa palakihan ng gastos diyan sa diyan sa election na yan. Eto ho, sino ho ba yung mga winner at saka loser? Winner at saka loser dito sa na to. Dito sa mga nangyaring kabalbalan dyan sa House of Representatives. Eto, silipin ho natin. Ito ho mga kababayan. Ito ho yung mga, kumbaga, napag-usapan dyan sa APRO, Committee on Appropriation, yung mga ilinaan na pondo sa mga ahensya ng pamahalaan. At dito sa kulay red o yellow
row, yan naman ho yung mga, kumbaga, pasikreto, yun nga, di ba? Yung mga, yung secret nila. Di ba? Yung from 10.4 billion, naging 15.8 billion. Kay BP, wala ho. Nanatili ho sa 733 million ang budget niya. O, ito mga kababayan, sino yung mga pinaka-winner? Sino yung mga gainer natin ngayong dito sa budget na to, ha? Ang isa ho sa pinakamalaking gainer natin, siyempre uumpisahan ho natin yan sa baba. Senek, ha? From 12.8, naging 13.9 billion ang budget nila. Palakpakan! Oh. Kasi si BP wala naman, zero ho yung gain niya. Hindi dumami, ika nga. Hindi yung pagkatapos ng BICAM, bigla hong nagkaroon ng majikan. Wala hong ganon si Bibi Sara. Tapos sinundan ho netong si Marcos Jr. Ha? From 10.4 billion, naging 15.8 billion. Palakpakan! Nadagdagan ho ng 5.4 billion pagkatapos ho ng BICAM. Di ba? Ang huhusay ho nila. Balita ho natin, bawal daw ho yan eh. Yung basta-basta na lang magdagdag. At itong pinakamatindi dyan, from 16.3 billion, alam nyo ho ba magkano ho yung budget pagkatapos nag-hocus-pocus at nagkamajikan dyan sa 2025 budget? From 16.3 billion, naging 33.6 billion, nadagdagan ho ang budget nitong si Tambalusnos na 17.3 billion. Palakpakan! Dapat binigay nyo yung 0.3 kay Raul Manuel para hindi siya nag-iiyak sa social media. Ito mga kababayan, rekta na ho tayo dito. Kay Raul Manuel ho tayo, dami natin pag-uusapan. Grabe. Ito, rekta ho tayo dito. Game. Init na naman ang usapin sa 2025 budget. Isa pang mambabatas ang nagsasabi ngayon na may blank items na sa BICAM report sa pambansang pondo. Pero giit ng mayorya, wala na. Teka lang ho ha, teka lang. Ilatag ho muna natin ha, pakinggan ho muna natin itong mga punto de vista nitong si Raul Manuel dito sa video na to. Tapos rekta ho tayo dito sa managing talakayan nitong si Kong Ungabat nitong si Attorney Trix. Game! Naman talagang anomalya. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Tila may katotohanan ang paratang ni Davao City Representative Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa ipinasang 2025 national budget na may mga blankong alokasyon sa ilang ahensya ng pamahalaan. Nang busisiin kasi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang ipinadala sa kanilang kopya ng BICAM report, 12 blankong item ang kanyang napansin. Very disappointing to know na totoo na yung BICAM report na nakarating sa mga mambabatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Actually, maliban pala sa maraming mga binanggit nating dahilan kung bakit tayo nag-manifest ng ating pagtutol doon sa BICAM report, meron pa palang ganitong dagdag na anomalya doon sa niratify na budget. Kabilang sa Baka ho hindi napadede itong si Raul Manuel, ang kanilang baby boy diyan sa House of Representatives, kaya nagngangawa siya ngayon sa social media. Hoy Tamba, padedein mo yung bata mo, nagkakalat siya. Linalaglag nga kayo diyan sa House of Representatives. Ang script walang blanco, 'di ba? Sinasabi ni Ortega, sinasabi nitong si Garin, lahat ng congressman diyan, yung mga nasa majority. Malinaw ang kanilang script na walang blanco. Lahat merong laman. Itong si Raul Manuel nag-iiyak ngayon. Baka hindi napasuso kaya ganyan yung asal nitong bata na to. Sa mga napansin niyang blanco, 8 ay sa ilalim ng Department of Agriculture Office of the Secretary. 2 sa BIFAR. 1 sa Philippine Coconut Authority, 1 sa National Irrigation Authority at 2 sa unprogrammed funds. Ang usapin dito, kung merong mga blank, yung niratify ng House at ng Senate, tapos yung nakarating na sa Pangulo for signature ay wala ng blanks, sino yung nag-fill in the blanks? Kasi tingin natin na hindi dapat ganun yung mangyari. Lahat ng batas, ang fine print niyan, kahit anong period, number, letter, dapat ay naratify yan ng House at ng Senate. Bukod sa tanong,
Naku po, yari kayo dyan, ha? Hindi nyo pinasuso itong si Raul Manuel. Hindi nyo siya pinainom ng gatas, kaya ngayon nag-iiyak siya sa social media. Tamba, yung 0.3 ng budget, ibigay mo lahat dito sa bata na to para hindi siya umiiyak. Pagka nagalit yan, baka sayawan pa tayo ng bata na yan. Relax ka lang, Tamba, ha? Tingin ko itong bata na to, dahil nakikita na niya na yung hihip ng hangin ba nagbabago na, kaya yung tono nitong mga sympathizer na to ng makakaliwa umaayon ho sa panawagan ng sambayanan. Pero wag ho kayong magpabola, ha? Wag ho kayong magpaloko sa mga pagmumukha na kagaya nitong bata na to na hindi pa nakasuso kaya umiiyak, ha? Wag ho kayong magpaloko dahil yung mga yan wala naman hong paninindigan yan. Kumbaga, kung saan lang sila makikinabang, doon lang ho sila mga kababayan. Tuloy. Hindi yan, ito. Noong kung sino ang nag-fill in the blanks, iginiit din ng kongresista na limitado ang maaring gawin ng Pangulo dahil tanging kongreso lang ang may kapangyarihan na magtakda ng halaga. Ang pwede nilang gawin ng presidente ay pirmahan yung budget as a whole, tapos kung meron siyang ilang portions na gustong i-veto or i-qualify, yun lang yung pwede niyang gawin. Pero hindi pwede na yung presidente o kung sino mga staff niya or appointed official yung mag-tinker ng numbers. Inaaral pa kung ano ang susunod na hakbang kaugnay sa ipinasang pambansang budget. Sa post ni dating Senador Ping Lacson, ang BICAM report na may mga blankong alokasyon ay tila pag-ulit sa nangyari noong ipinasa ang 2019 national budget kung saan may vinito na 95.3 billion pesos na pondo ang dating Pangulong Duterte. Umalmaan niya ang Senado noon sa ilalim ng pamumuno ni dating Senate President Tito Soto. Ang pagkakaiba ng anya ngayon, tila walang naglakas ng loob na busisiin ang ipinasang pambansang budget. Nararapat-an niyang ipaliwanag ito sa lahat ng mga Pilipinong taxpayer. Pero para sa ilang miyembro ng mayorya sa Kamara, politika ang punot dulo ng mga aligasyon. Intriga politika. Minsan nahahaluan na rin ng fake news. So sa tingin ko, hindi naman po fair na yung mga ganong comments na blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na magtrabaho yung mga kasama natin dito sa Kongreso, sa Senado at saka sa Executive. Marami. Ay, yung bata na yan, wala na tayong aasahan dyan kay Ortega. Tanga ho talaga yan. Wala naman lamang utak niyan Apelido lang ho nitong si Ortega, yung may laman. Kasi kilala Ortega doon sa lugar nila. Ortega, sikat yung mga yan di ba? Yan ho, yan, pakita ko lang ho. Yung bata na yan ho yung spoiled brat na anak nitong si Ortega na walang ginagawa sa bahay nila, kaya pinatakbo ng congressman. Ngayon, pagka pinag-uusapan budget, wala naman nung alam yan Wala naman nung laman ng utak niyan. Hindi naman natin sinasabing pinirmahan ni Marcos Jr. yung blanco. Ang pinag-uusapan natin dito, maging yung kasama nyo na, yung hindi pinadede na si Raul Manuel, sinasabi na may blanco dyan sa BICAM report. Pagkatapos ng termino mo na yan, Ortega, magpahinga ka na sa bundok. Taga-bundok daw siya Pahinga ka na sa bundok, wag mo nang perwisyuhin ang sambayan ng Pilipino. Magpahinga na ho kayo, sobra na. Patubo nyo na lang yung bigote nyo, pakapal kayo ng balbas. Siya po ang nagbunyag na... Ay, teka, ito. Sa Senado at saka sa Executive. Maraming pumirma. Tanga lang. Stupid lang yang si Ortega. Ito isa pang stupid to, pakinggan natin. Stupid 1 at stupid 2. Maraming nakakita, maraming tumingin. Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Para sa agenda, itong si Robert Ace Barbers bumibira kasi bakit ang konti ng mga pumupuna dito ano din ho yun wag pagpasensyahan nyo na ho yung dalawa na yan, si Ortega at yang si Barbers. Hindi ho nila alam ang kanilang sinasabi, okay? Pagpasensyahan nyo na ho tayo dito sa PH Update lalo na pagkaunang video natin na ganyan, pagbukas ng di ba? Hindi ho tayo masyadong patola hayaan nyo na. Di naman ho natin sila kaisip Di naman natin sila kautak
Kumbaga, kung meron mga special child, meron ho tayong mga special congressman. Yan, si Ortega, Suarez, mga special ho yung mga yan. Ito, rekta ho tayo dito kay Attorney Trix at itong dito kay Congressman Isidro Ungab. Go! Discrepancies were blanks in the bicameral conference committee report. Magandang gabi, Kong. Hi, Madam, Ma'am Trixie. Good evening, good evening. Okay. Napanood namin kayo doon sa Basta Dabawenyo. Nakita din namin yung mga responses ninyo doon sa reaksyon ng ating Pangulo. Hindi na rin po sumagot sa inyong mga reaksyon o doon sa paglilinaw na ginagawa ng ilan ng mga komentarista na ang binubunyag po ninyo ay yung Bicameral Conference Committee report at hindi yung General Appropriations Bill or yung General Appropriations Act. Ang sinasabi naman dito ni Congressman Manuel, ay nakita niyo po ba yun? Yes, yes. Yung sinasabi niya is that he does have a copy of that blank, of that report na may mga blanco nga. So confirmed na po yun. Mayroon parang ilan daw na ready na magsabi na yung kanilang kopya ay may mga blanco din. Ngayon, ang mga defenses na lumalabas, sir, ay, well, of course, number one, iba naman yung version daw. Baka there's a later version na kumpleto. Okay. And then, of course, ito nga sinasabi ni Senator Cheese na hindi naman na-declare unconstitutional ang GAA because of a discrepancy in the Bicameral Conference Committee. Ang reaction niyo po? Unang-una, yung ating copy ng Bicameral Conference Committee report, they are genuine kasi yun yung pinapadala sa amin, members ng House, sa aming official email, no? At saka yung personal email namin, pinapadala yung mga agenda, yung matters, documents related sa House kasi allowed na ang soft copy ngayon sa dami ng volume ng documents. So, and yes, hindi lang ako nagsabi niyan, marami na rin nag-confirm. In fact, I saw on TV that there were members of the media who went to the Senate Finance Committee, LDRMO, the Legislative Development Research. Nagsabi na nakakuha sila ng copies and indeed, yes, may blank items. I found this mga ilang days ago, mga about last week kasi last weekend namin na divulge ito. Yung I was doing a lot of research being a former chairman of the Appropriations Committee. Yung una kong ginawa, yung part 1 aking research, yung unconstitutional issues, no? Particularly yung kung bakit nalampasan yung budget ng education sector. The entire education sector nalampasan ng DPWH. So, while studying on that, may nakita na naman ako na iba, yung earmarked revenues, yung special accounts in the general fund, na ginalaw din. So, sabi ko, ay mukhang komplikado na ito. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, ang daming ginalaw. So, sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Kasi actually, kabisado ko yung budget kasi noong araw, ako talaga mismo nag-handle ng budget. Ako mismo nagde-defense of floor during my time nung ako ang chairman. Saka 2 beses ako naging chairman. So, and before I was chairman, naging vice chairman din ako ng appropriation. So, mahaba-haba yung aking experience. So, sabi ko, dito talaga tayo magsimula sa Bicameral Conference Committee report. Sa pagbukas ko pa lang, first few pages, malapit lang kasi page SP11, nakita ko na kagad yung blank, na-shocked ako. Sabi ko, hindi pwede ito, blank document. Actually, it's a blank item in the pages. So there were actually 13 pages na nakita natin na may blank items. The number of items, mga 28 blank items. So malaki yun. I-check mo. They of billions of pesos. So sabi ko, yan. Then timing nag-meeting kami noon nila former president, mayor ang tawag ko kasi nung konsehal ako, mayor ko siya, kay Mayor Rudy.
Then nandoon din yung timing, nandoon si Attorney Vic, nandoon yung mga abogado. Then we decided na ilabas na. Kasi sabi advice ni Mayor, once may makita kang kalukuhan sa gobyerno, sabihin mo kagad. Kasi if you will not say that, you are considered complicit. It's your obligation as a citizen. Alam mo, medyo may edad na si President Rudy, may wisdom na. Nakinig ako sa kanya, tama si President Rudy na yung wisdom niya ba, kung may makita ka, sabihin mo na. Kasi kung hindi mo sasabihin na, you are part of it. Sinabi ko na kagad. So yun, nangyari. Nakita ko dito, no, marami po ang nasa Department of Agriculture na ng mga blanco. Ang sabi nila, this amounts to billions of pesos. Na-compare niyo na po ba doon sa General Appropriations Act kung ano yung dapat na, ano yung lumitaw sa General Appropriations Act? And sa tingin ninyo, meron po ba diyang discrepancy from the original amount that was supposed to be placed there? Actually, ma'am, ang laki ng discrepancy kasi from blank to meron na siyang figure. O nga naman. So, from blank to zero papunta doon. Then, next, although may nakita talaga akong discrepancy sa Agricultural Fisheries Modernization Program na doon sa Bicameral Conference Committee report, it's 146 billion. Pagdating dito sa GA, 126 billion lang. So mayroong discrepancy of more or less 20. Hindi pwede yun kasi yung final basis mo or yung pinaka-foundation mo doon sa yung GA, whatever enrolled bill, syempre doon mo i-base page by page, item by item kung ano ang napirmahan, anong resulta sa Bicameral Conference Committee report. Correct. So, actually, ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Senator Cheese. Ang sinasabi niya is validity at saka kung ano yung presumed. So, what will they rely on? Of course, the minutes of the journal and so on. Hindi yata nabanggit ni Senator Cheese. May dati nasa BICAM din po kayo bilang head ng Committee on Appropriations, di ba? Mayroon po bang transcript yan? O may journal entry ba ang pinag-uusapan dyan sa BICAM? Kaya nga, Madam Trixie, mahirapan yan silang bumalik sa records kasi walang records of the debates, walang tape recording, walang video recording, walang minutes of the meeting. So how will you know na yung blank na yun yung particular figure? At saka, I heard some sectors saying that BICAM report lang yan. What holds true is the GAA. No. So magkaibang document yan. But the Bicameral Conference Committee report is the reconciliation of the figures of the House versus the Senate. So hindi mo pwedeng i-belittle yan because that's the final agreement of the House and the Senate. So, paano nila nalagyan ng figures na 13 pages and blank, 28 items blank? Kabisado nyo yan, ma'am. The budget session, di ba, 3 readings ka sa House, 3 readings sa Senate, BICAM. After sa ratification of the BICAM, the job of the legislator ends there kasi isasabit mo na yun for signature sa presidente. So December 11 na-ratify, December 11 December 11 na pirmahan ng mga members ng BICAM, December 11 na-ratify. So after that, wala ka na kasi final na yun eh. Ang mali doon, bakit na-ratify yung blank at saka bakit na-pirmahan yung blank? That's a very big question. Kung pagdating sa GAA, bakit may figures na? Who filled in the blanks? Who filled up those figures? Tapos na yung trabaho ng legislature. Whoever did that usurped the power of the legislature because only the Congress have the power to appropriate. So, ang laking problema yan, ma'am. Correct. I think isa dun at base dun sa sinasabi ninyo, actually, si Senator Cheese was talking about whether or not pwedeng i-declare unconstitutional yung GAA. Never daw niya nakita na
na-declare na unconstitutional yung BICAM report. But those are two different things. Katulad nga po ng sinasabi ng Malacanang na yung GAA walang blanco. Ang sinasabi ni Senator Cheese, hindi daw na-declare na unconstitutional ang BICAM report dahil hindi siya batas. However, what he fails to mention is, tama kayo, the BICAM report is evidence. At kung blanco yan, it is evidence na wala dapat. At the very least, what we can presume is walang entry yan. Wala yung mas better to assume that it is a zero rather than any number. Para maintindihan ng ating listeners, mga viewers, may proseso tayo sa lower house. May first reading, may second reading, may committee hearings, may plenary, then third reading. Ganon din sa Senado. Meron silang first reading, meron silang committee hearings, may plenary, at saka may third reading. Magkaiba yung output, hindi pareha yung figures. So, gagawa ng conference committee, tawag yan, bicameral conference committee, to sit down and agree on the provisions. So, you can never come up with a GAA na hindi base doon sa bicameral conference committee report. So, ano lang ho tayo dito ha, dito sa issue na to, focus lang ho tayo. Wag mo muna natin ibahin ang usapan, okay? Wag mo natin ibahin ang usapan eh. Sa mga susunod na araw, marami hong mga kababuyan na ilalabas tong administrasyon na to. Wag ho kayong magpa-distract. Ang importante ho dito, dahil nakasalang-alang dyan sa budget na yan, yung kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga kababayan nating umaasa lang sa gobyerno. Di ba? Yung mga walang pambayad ng hospital bill, walang pampaaral sa kanilang mga anak. Sila ho talaga dapat na magbenepisyo dito. Hindi yung mga politikong kagaya nitong baluslusan nitong Subangag. Ha? Wag ho kayong bumitaw, pagtulong-tulungan ho natin to. Hindi lang ho, yung mga video natin, maging yung mga nasa ibang channel ho, share nyo ho lahat yan. Suportahan ho natin lahat ng mga gumagawa ng content dito sa dito sa issue na to. Tulong-tulungan ho natin. Kino-confuse nila yung tao eh. Sinasabi nila na yung GAA walang blanco, yung GAA kompleto. Yes, tama. GAA, pero ang tanong yan, paano nyo na-kompleto yung GAA na blanco yung bicameral conference committee report? I know, alam nila. Alam nila yan. Imposibleng hindi nila alam yan kasi matagal ng mga congressman at senador yan. Ang tanong lang, bakit nyo? Saka hindi na sinagot yun, bakit nyo pinirmahan ng may blanco? Yun nga din, ang sagot ni Congressman Manuel dun sa katanungan na yun is, sabihin naman sila na kumpleto naman yon, hindi niya na natignan. But sa pagbabalik niya after the revelations, ayun na nga, may blanco talaga. So ang tingin ko dyan, sir, kasi dalawa yung levels. Una, they will attack the facts. Kasi the fact of whether or not it was blank, hindi nila ma-attack yun. So una, explain muna sila, yung mga blanco, baka daw yun yung mga hindi binago. Sir, kung ito ba ay hindi binago, mabiging subject siya dun sa Bicameral Conference Committee kung may kasundo, kung pareho naman ang figures ng Senate at saka House? Mukhang imposible yun kasi mostly nagbago yung figures pagdating sa GAA. Yung kung hindi mo binago, walang changes. Walang nagbago eh. Nagbago yung from ano ba to? From BICAM to GAA. So at saka almost every item there. Almost every item na may increase or may decrease, papasok talaga doon sa Bicameral Conference Committee report. So sir, in addition dito sa mga blanco, sabi niyo may nakita kayo na iba talaga. Iba yung nasa BICAM, iba yung amount na nasa GAA. Ano po yun? Actually, saan ba yun? Yun na example. Yun na yung example na sinabi ko. Yung Agricultural Fisheries Modernization Program. May amount na total na binago 146 billion plus. Pagdating doon sa GAA 126 na lang, kulang yung figures. So nandoon yun. Check ko lang ulit ha.
Nandun yun sa paper po ninyo. Ginawa. Yung sa paper ko, nandun din yun. Kasi hanapin ko lang. Meron akong kopya na gumawa kasi kayo ng paper na the unconstitutionality of the 2025 national budget and the defective BICAM report. Doon po sa banda huli, meron po kayong meron kayong na-note na yan, Agriculture and Fisheries Modernization Program, doon sa Annex A, under Item 7, 146 billion 335 million 937,000. Ito yung nasa BICAM, yung 146 billion. Pero, ang lumabas doon sa GAA, 126 billion na lang. So, yung missing 20 billion, more or less. So, discrepancy yun. Discrepancy. Klaro yun ang discrepancy. Oo. May discrepancy. So, paano nila ma-explain yun? Tapos yung, let's say, DAR. Delete the amount 1, 7 and replace it with so and so. Niya, delete the amount figure 74 billion 5 and replace with blank. Tapos yung figures ng niya bumaba na naging ano ito 14 billion. So hindi pareho. Buti kung the same. Hindi talaga pareho. 14. DAR for example, ano pa to? Acronym DAR, delete the item ito pala. NIA from 74 billion 570 million 743 and replace with blank. Pero kung titingnan mo dito sa GAA, ang NIA is ang lumabas 56 billion 419 million 685. So kung yung sinabi na blank is the same, wala. Iba. Pagdating dito sa PCA, the amount is 889 billion 889,065,000 and replaced with blank. So iba ang figures din 88906. Although more or less ang PCA the same, pero hindi rin gi-fill up yung blank. After the total amount is, ang nakasulat dito, the total is 104 billion 820 million and replace it with blank. Tapos yung total mo dito, iba din ang figure, hindi 104 billion. So, hindi tama yung sinabi na the same yung lumabas. And you can never have a committee report that has blank. Kahit yung ordinary check mo, magsulat ka, kompleto talaga yung figures. Hindi lang yun. Dahil sinasabi po ninyo, ang Bicameral Conference Committee Report, ito yung ebidensya ng pagkasunduan ng Senate at saka ng House dun sa mga bills nila na magkaiba yung amounts. So yung BICAM report, nandun na yung so they agree on an amount, ilalagay yun dun sa BICAM. Kung walang amount doon, to play safe, usually you will have to assume zero yan Pero, ang sinasabi ninyo, mahirap talaga mag-assume because tapos na yung legislative procedure tapos whoever change will change the meaning or will change the intent, no? So may power ba siya na binigay ang Kongreso na papalitan na yung figures doon? Wala May idea po ba kayo kung sino yung nag-fill in the blanks? Mahirap ma-identify. Pero yung timeline mo at sa ratification is December 11. It was December 11 na pirmahan din, then ratified. Then supposedly, di ba, i-approve nung December 20 ng presidente, then na-move ng December 30 kasi pag-aralan pa daw nila. Pagdating sa December 30, doon napirmahan. So whoever fill this up, ang biro ko may magician na nag-fill up
It's between December 11 to December 30. Doon ginawa. Doon nagkaroon ng ng magikan, ika nga. Doon Ay, ang abra-kadabra. Nung kayo po ay head ng Committee on Appropriations, I'm assuming yung experience niyo pala doon is the reason. Kasi sir, sabi ni Senator Cheese, 200,000 line items ang GAA 2025. Na-spot ninyo yung ilan yan, 20 ba yan? Na na blanco. GAA naman yung sinabi niya. Yung GAA has 4,000 pages. Yes. Yung binuksan ko naman are only 222 pages. 222 pages yung BICAM report. Because it's the BICAM report. BICAM report. Yun yung changes. Kasi hinanap ko kasi yung anong ginawa nila doon sa PhilHealth eh. So paghanap ko doon, kung nakita yung maraming mga blanco. Ang galing. So, tama. So, ganun din nga pala. Parang ang lumalabas, si Senator Cheese is towing the Malacanang line. Kasi he keeps talking about the GAA. So, sabihin niya, 2,000 line items in the GAA na spot niya yun. Pero actually, you don't have to read the GAA. You look only at the BICAM report. Kasi, at doon naman sa BICAM report. Yung changes sa BICAM report yung increases sa decreases sa BICAM report. Yung araw mas madali ngayon, time namin yung House gagawa ng House version, itong aming summary, Senate in summary, mag-matrix ka, tapos tingnan mo yung difference, mabilis. Itong nangyari ngayon, gumawa talaga sila ng panibagong, parang gumawa sila ng third chamber. Sila ang gumawa ng bagong budget na. So nabaliwala yung mga debate noong sa plenary at saka sa committee kasi binago nila lahat. Wala na. Grabe. Sir, during the Basta Dabawenyo episode, sinasabi ni former dapat pala sa susunod na budget deliberation doon sa committee level, wag na kayo magpatawag ng mga agency heads. Wag nyo na ipatawag yung mga sa PCSO, sa DepEd. Hindi rin naman pala susundin Ibig sabihin, tama ho yung sinabi ni BP na 2 tao lang ang gumagawa ng budget ng ating bansa. Si Tamba at yan si Saldico. At minsan tumutulong yan si Grace. Former President kay Attorney Delgra, kung di po ako nagkakamali, natignan kung mayroong possibility of any kind of legal action on this. Kasama rin po ba kayo if ever ripe ito for some kind of action? Will you be the petitioner or complainant? I think dito ako sa Ma'am Trixie, magsasama ako mag-petitioner sa Supreme Court yung i-question yung validity, invalid at saka unconstitutional. Sa criminal offenses, whatever criminal action done, let's leave it to the lawyers na lang, yung mga researchers, lawyers yung present doon. Yeah. Hayun na nga mga kababayan, kung gusto niyo panoorin yung kabuuan ng talakayan na yan, itong si Attorney Trix at itong si Congressman Isidro Ungab, punta lang ho kayo dyan sa Luminous, sa official YT channel nitong si Attorney Trix. Maraming salamat to mga kababayan. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas. Maraming salamat to.